Ay, ayan, ayan, oh, yung nag-ano ng upuan. Ayan, oh, ayan siya, oh. Ay, natamaan natin siya. Ayun, yumuko siya. Nakasakat talaga sa yung mga ano. Alam nila, Nakita po alam ba nila yun? kung nasaan. Kaya, So, I'm pretty sure merong ano dyan. Ayun, yun, yung mga yan, yung mga pumutok na yan. Hindi ako abogado, hindi rin ako investigador o pulis, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Kung ano yung totoo, yung dapat ang sabihin mo, yung result ng iyong investigasyon. yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa'yo? Now, yes, Mr. if I look at the documents, iho, at totoo yung sinasabi ni Konsehala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Konting tanong lang ako doon sa nangyaring may witness, no? Pwede bang malaman ilan ba yung witness diyan sa Lakyos? Sir, during that time po, sir, nung sinabi ko po na meron po silang basketball tournament during that day po, marami po. Marami, pero isa lang yung nag-come forward. Yes, opo. And according to you, ito ang lumabas dahil mukhang siya lang yung nakonsensya sa dami ng tao ron. Tama ba? Yes, opo. Okay. Meron bang possibility na yung witness na yan ay maaaring isinubo na witness? I'm just thinking aloud, ika nga. Posible ba yon? Hindi po, sir, kasi Isinubo to a point to confuse, no, the investigation. There is a strong possibility na nangyayari yan. Anong tingin mo? Kasi unang-una, hindi siya tagal dyan sa lugar na yan. Pangalawa ay dayo siya. Pangatlo, sa dami ng taong nandoon, siya lang ang lumutang at nagpakita ng tapang. And according to you, siya ay nakonsensya. Hindi nga tapang dahil nakonsensya eh. Hindi ba? So ngayon, hindi ba naglalaro sa isipan natin na possibly ito ay isang isinubong witness? Meaning, bigay ka ng testimonya mo, ma-confuse yung investigation, mawala doon sa tamang o sa totoong suspect doon sa nangyaring krimen. Is that a possibility? ito naman po sa based on interview po, sir, hindi naman po. So yan ay hindi, kumbaga malayo sa katotohanan. Ngayon, sa inyong investigation, ano naman ang nakita niyong motibo? Sa sunod-sunod, hindi lang dyan sa Lakyos yan, di ba? Yes, opo. Okay, hindi lang sa Arayat yan at doon pa sa ibang lugar. Ano kaya ang possible motive ng pagpatay sa mga barangay officials? Sa inyong investigation, anong lumalabas? Can you not share to the committee kung ano yung inyong initial findings? Ano ba yung motibo ng mga killer na yan at bakit sunod-sunod na pinapatay itong mga barangay officials na ito? Ayan ba ay may personal na alitan? Ayan ba ay may negosyong, may away sa negosyo? Di ba? And I think that should be included in the investigation, di ba, RD? I agree, Mr. Chair, Your Honor, sir. Based on the data provided by the provincial director, sir, 4 out of the 6 cases being heard today, sir, is arose from personal grudges, sir, including the case of allegedly, including the case of Kap Lumbang, sir. And based on the data, sir, at least the background of the one of the suspects being named by the said witness is he is a member of Gun for Hire group operating in the province of at least the region of Region 3. But then again, sir, as I committed earlier, sir, I will personally look into this, sir, to find out whether or not this said witness
was not coerced in any way to come up with Hipolito ba yun? with a name to implicate in this case, sir. Yeah, okay, that's a good point, RD. No? In fact, kasi interesting to know, no? Dapat alam ng investigador yan. Automatic yun. That's a, kumbaga SOP niya yun. Na una-una yung siyempre na alam kung ano, may witness ba doon sa krimen. Di ba? Meron bang nakakakilala doon sa suspect? Ano ba yung posibleng motibo? Dapat yun ang ano natin. Kung tatanungin natin siyempre yung pamilya ng biktima, maaaring they can share some ideas on what could be the possible motive in the commission of this crime. Ngayon, ilan yung opisyal na namatay sa probinsya ng Pampanga? 7. Doon sa 7 namatay na yon, lahat ba yan personal grudge? Meron bang pattern kayong na-establish na bakit itong 7 ito ay puro barangay officials? Bakit itong 7 ito ay binaril sa harap ng ganyan? The same firearms ba? Ito ba ang suspect ba ay lahat galing sa isang gun for hire na group? RD? Sir, like I said earlier, Mr. Chair, Your Honor, sir, na 4 out of the 6 cases being heard today, sir, are allegedly arose from personal grudges, and 4 might be related to their work as public officials. But the evidence confiscated, at least recovered during the investigation, were already forwarded to forensic group to undergo forensic examination, particularly ballistics and cross matching, to find out whether these killings is somehow related to one another. And we could also, based on that cross matching report, sir, we could establish whether the suspect name and identified in these cases are came from one and the same group, sir. But as far as the data provided to me, sir, is only one case, particularly the case of Hipolito, sir, that there are indication that the suspect, at least majority of the suspects who remains at large as of this time, have military background. So this is a information that should be further reviewed and considered, considering that the alleged perpetrators have military backgrounds, and we don't want to presume that their military background are being used to perpetrate this crime, sir. Could a possible motive be politika, RD? Base sa inyong impormasyon? Sir, we cannot discount the possibility that these killings are all politically motivated. That is precisely the reason why I already directed the provincial director to dig deeper into these cases to find out that it's easy for them to say that personal grudges are the motives behind these killings, but we have to look into consideration whether these killings are all politically motivated, sir, because we really cannot discount this possibility, sir. Oh, kasi I don't know, sa aking opinion, pinaka mabilis na excuse ay yung personal grudge, di ba? Kasi napakadali nating sabihin, ay kasi may kaaway yan, personal grudge yan. But as you said, no, if you dig deeper, you'll be able to establish more possible motives. No? In this case, bakit ba opisyal ng barangay ito? They are politicians. So probably, there's a big possibility that this is politically motivated. Kung work-related naman, ano ba yung work ng barangay captain that would probably be a reason for them to be killed? Ano ba naman ang trabaho ng barangay kapitan? Ang barangay kapitan ba ay pwedeng mangipit ng mga negosyante doon sa lugar? So I guess, no, as you said, kung titingnan ng mas malaliman, ma-establish nating mabuti. Ang nakapagtaka kasi RD and PD, August pa yan nangyari, no? Hindi naman kayo magiging opisyal kung hindi kayo magagaling na investigador. Diba? I would probably understand a corporal or a PO, ano ba yung isa? PO3? PO1. Dahil yung experience na hindi pa malawak. No? Pero sa inyo, alam nyo na yan eh. Yun nga, pag may nabaril, dun sa lugar na yun, alam nyo na kaagad. On top of your heads, alam nyo na kung ano yung posibleng motibo. Bakit laging personal grudge ang nagiging dahilan? I think you should rule out, no, sorry, hindi pala rule out. No? I guess in order of priority, yung personal grudge siguro, baka last yun eh. No? At makakatulong dyan yung pamilya ng biktima. Diba?
Kung work-related nga, gaya nga ng sinabi ko, these are all barangay officials. Ano ba naman ang pwedeng magawa ng barangay officials na maaaring ikabuwis ng buhay niya? Aside from kalaban mo sa politika, iba naman yung ano doon. But please do not rule out the angle of politics dito. Because parang there seems to be a pattern. Ito yan. Itong opisyal ng barangay. Kagawad o barangay kapitan. So bakit puro politiko? Ganun na ba ngayon sa Pampanga, binabaril ang politiko? Diba? Parang malaking question mark kagad sa ating isipan yan. Yes, sige, PD. Your Honor, Mr. Chair, with regards to the 6 EGO, sir, dito sir sa case ni Lorenzana Liang, sir, medyo na-establish po natin yung possible motive niya is yung business, sir, parking business of the suspect. Considering, sir, na nalabasan po natin ng warrant of arrest yung dalawang suspects. And then dito naman po kay Attorney Jerome Tubig, medyo na-establish din po natin, considering po na na-arrest po natin yung 3 suspects and 1 suspect is already behind bars, sir. Kaya ano po siya, land dispute, sir. So far, sir, sa 6 na EGOs, medyo na-establish po natin yung 2. Yung 2. Yes, sir. So may 4 pa rin. Yes, sir. Opo. So yun pa lang ang puzzle pa hanggang ngayon. Yes, sir. We will work on that, sir. Okay. So that's all for the meantime, Mr. Chair. Thank you. Okay, Mr. Chairman Chair, Akop, you are now recognized. ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lactios, Arayat. Tama po. Sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija, PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lactios, Aray, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall. Mismong sa loob ng opisina niya. Sa terrace po. Terrace. Ng barangay hall. Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayong nakuha? Doon sa katawan ni the late Barangay Captain, yung slugs, Wala po, Mr. Chair. bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan, the late Barangay Captain? Hindi ba pag namatay sa firearm, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yung allegation na yun? Na Konsehal nag-execute Lumbang, po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. Kasi Pero para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa.
Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po ay makakakamit ng hustisya, eh bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari noong 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? Opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya dahil sa oras po na yon talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Okay, decision po ninyo yun. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilan pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar? Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtestigo. Wala po kayo nagtestigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Di po ba? Pag natatakot po lahat ng tao, eh, magagawa nga po yung mga lukulukong tao yung gusto nilang gawin. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalawa po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, eh baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Hindi po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh. Gumawa po kami ng mga paraan, Mr. Chair, na kumbinsihin yung mga tao na possible na nakakita. But isa po sa kanila wala pong gusto or wala pong willing mag-testify, Mr. Chair. Okay. Now, ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit po niya. Affidavit. Yes, Mr. Chair. Complaint. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit ayaw niyo magreklamo? Gusto po namin, Mr. Chair. Ang ano lang po namin, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya. Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme dun sa mga salaysay po ng witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsehala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Eh hindi naman niya kasama yung witnesses na yon o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi
Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsyala. Ang tinatanong ko, bakit nyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganun, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. So, di ba affidavit of complaint lang naman yung ang kanya na si Konsyala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG Yes, Mr. Chair. or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yung dapat ang sabihin mo yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa'yo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Chair, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na merong siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, iho, at totoo yung sinasabi ni Konsyala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsyala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi na kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila doon sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you didn't learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya. Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court kung saan po nagaganap yung liga that time. Yung basketball? Yes, Mr. Chair. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige.
Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So sinabi po ninyo, suspect. So it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinadescribe niyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Tinted, Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle? Nung corroborative witness mo. Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas, Base po dun nagbababa sa- ng bintana. Base po dun sa salaysay po. Kaya malapit. Before the incident, Mr. Chair, Now, matanong ko, ang ginamit na po na firearm ay M16, napakahaba. Unless folded. Di po ba? Maski folded, mahaba pa rin. yes, Mr. Chair. Folded ba o yung regular na M16? Infant, sir. Infant. M16. Sino po ang nagsabi na infant baby 16 yun, yung baby Armalite? Based po dun sa CCTV footage. So may CCTV footages kayo? Yes, Mr. Chair. Chairman, kanina tinanong ko, walang CCTV, may CCTV na. RD, tinanong ko yan kanina. Sir, meron pong CCTV footages of the actual shooting, sir. In fact, Wala eh. sir, if I may add, sir, at least at least aside, sir, ni Kap Lumbang retaliated, nakipagpalitan pa po ng putok. Yung mga kasamahan po niya na lumabas po doon sa barangay hall, it Can was you, clearly seen doon sa RD, CCTV. Pwede mo submit in this committee the CCTV? Yes, Kasi we will parang submit, hindi Mr. kompleto yung Chair, Your istorya. Honor. Ngayon ko rin Yes. dyan nalaman. I was informed na nagkaroon nga ng barilan. Kung nagkaroon ng barilan, nag-retaliate ang mga lumbang, edi wala kayo nakuhang witness doon? Ah, Eh, as- nagbarilan, ha? Nakipagbarilan. Di yung mga nakipagbarilan sa mga grupo ni lumbang, di nakita nila kung sino yung mga kalaban nila. As reported, sir, by the provincial director, ilang beses, sir, nilang kinonvince itong mga nakipagpalitan ng putok to give statements to establish, sir, the circumstances during and even after the shooting, sir. But all of them refused to give Okay. statements, sir. Konsyala Lumbang, is this true na sinasabi nila ni PD na yung mga nakipag-retaliate sa balikan ng putukan ay kinausap para mag-witness and they refused? Yung mga sinasabi po nilang ng putok sa kanila, si Mel po kasi kada alis po niya ng barangay, pumupunta po siya minsan sa Manila, sa ibang lugar. Pag po balik kasi, iba-iba po yung mga kasama niya. Kaya hindi ko po masabi sa kanila kung sino yung mga sinasabi po nilang ng baril nagpaputok ng baril. Tsaka sa insidente po, Mr. Chair, sa mismong outpost po ng barangay, ang kasama lang po ni Mel doon, yung isang babae na nagpanggap na nanghihingi ng tulong at saka yung isang nasa labas na naka-tricycle, nakasama po nung babae na ano po ni Mel doon sa mesa ng outpost. Yung outpost po kasi, Mr. Chair, pagpasok mo, parang maliit na terrace. Tapos, usog ka lang po, may pinto doon po yung pinaka-opisina niya. Noong dati pang barangay hall po yon. Ngayon, dahil naging outpost po doon, yun po yung pinaka-standby po ng mga bantay bayan. Nung oras po na yun, Mr. Chair, dahil ongoing po yung basketball, yung court po kasi nandito sa paggitna po ng bisitas. Covered court, bisitas, tsaka yung outpost. Yung outpost po, dun nakaupo si Mel pagkatapos po nilang naghapunan. Nung naka-stay po sa harap po ng outpost,
may pumasok po na babae na kausap po niya na nanghihingi daw po ng tulong. Yung babae po na yun may kasama sa labas na naka-tricycle, nakaupo yung kasama po niya ng tricycle doon sa likod po ng motor, nakaabang po doon. Yung babae pong katabi ni Mel, kausap niya, parang hindi po nakapokus yung pag-uusap nila ni Mel. Ngayon yung pong babae na yun, parang nagse-cellphone, maya-maya po may bumaba na sa harap po kasi ng bisitas, may pababa na daan, galing po ng highway. Doon po sa pababa na yon, doon po dumaan yung sasakyan, tas doon po pinagbabaril si Mel. Tas yung babae pong kasama ni Mel doon sa harap, sa loob, lumabas lang po siya na parang wala, na hindi man po natamaan doon sa pagbabaril kay Mel. Nakaupo lang po sila sa iisang mesa. Katabi po niyang doon sa upuan, si Mel, talagang nabaril po. Ito pong babae, wala, ni isa man pong tama o ano man po na sugat po sa kanyang katawan. So- Pagkatapos po ng insidente, lumabas lang po na normal po yung babae. Nakita po yan, Konsehal Sa Lumbang, sa CCTV CCTV. O po. sige, okay. Opo, So we Mr. ask Chair. the submission of all Opo, those Mr. Chair. CCTV para Mm. makita po ng mga Mm. members. Did you consider Opo. that, investigator? Yung mini-mention ni Konsehala Lumbang, because bago ko ibalik kay Chairman na Akop, did you consider yung mga aspect ng pagkilos ng dalawang babae na nasabi niya na nandun sa CCTV? Kasi very crucial yun. Yes, Mr. Chair. I-consider niya? Yes po. Nakilala niyo yung mga babaeng yun? Yes po. Na-identify niyo? Yes po. So ano mga binanggit nila sa inyo sa investigasyon? During her interview, wala naman po siyang nabanggit sa amin about doon sa Tagalog ba sila? ibang barangay po, Mr. Chair. Nako. Okay, ibang barangay. So anong barangay? Barangay Camba, Arayat, Pampanga. Taga-Arayat din. Yes, Mr. At yung Chair. isang kausap niya na isang babae din, taga same barangay. Same barangay po. Doon din sa ibang barangay. Yes, Mr. Chair. Sige, si ano muna, tapusin na natin si Chairman Akop. Sige, go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Saan po ba ang exact place kung saan binaril si Kapitan? Sa terrace po ng barangay hall, lumang barangay hall, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Konsehala na may kasama siya babae doon? Yes, Mr. Chair. Yes. Sino pa ang mga kasama niya ron? Yung mga bantay bayan po niya, Mr. Chair. So, tama po ba yung sabi ni RD na pagkaputok kay Kapitan, nakipagpalitan ng putok yung mga bantay bayan? Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Chair. Yung mga bodyguard po, Mr. Chair. Nakipagputukan? Yes, Mr. Chair. Not the bantay bayan. Okay. So may bodyguard pala rin si Mayor na nandun sa terrace. Mr. Chair. Ay, si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Yes. Chairman Akop, she's raising her hand. If you Mr. want to, Chair. ano. Sige, go ahead po. ma'am. Opo. Sa outpost po, dun sa Lumang Barangay Hall, wala pong tao sa harap. Kahit po makikita dun sa CCTV. Wala po. Ngayon, yung mga bantay bayan po, wala rin pong nakatabi dun sa kung saan nakapwesto si Mel. Dahil ongoing po yung basketball liga, nandun po sila. Dun sa mismong CCTV po, kahit na panoorin ninyo, walang tao po dun sa harap ng mismong pangyayari kung saan po tumigil yung sasakyan na bumaril po dun sa bintana po ng outpost, Mr. Chair. Pero Konsehala, Opo. totoo yung nakipagputukan yung mga security ng iyong asawa? Doon po sa CCTV, Mr. Chair, hindi ko po masasabing bodyguard ni Mel yun dahil hindi ko po sila nakikilala, Mr. Chair. Dahil pag po, kagaya nga po ng sabi ko, kada balik po ni Mel sa barangay hall, sa barangay iba-iba po yung mga kasamahan niya. Dahil minsan po galing siya sa Manila, minsan po galing sa ibang lugar, iba-iba po yung mga kasamahan niyang pumupunta. Wala po siyang bodyguard, Mr. Chair. Thank you. Sino po yung mga nakipagputukan? Were you able to get their names? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, yung sorry. police, investigator. We identified one of those bodyguard, Mr. Chair.
Hindi, wag mo na sabihin bodyguard. Hindi raw bodyguard. Sabi naman nung misis niya eh. So yung kasama na nakipagputukan. Kaya hindi ko binabanggit ng bodyguard eh. Yes, Mr. Chair. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? 3 po. 3. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement? Pinuntahan po ng Hindi. Sagutin mo yung kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa 3 na nakipagputukan? Yes or no? no, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung 2 kasama niya na nagipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman, kasi hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka, paglabas dun sa sasakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng doon sa terrace, marami ng tao dapat kasi ang daming tao ron. Sabi nyo, may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan, may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi nyo tinanong yung mga tao. Ano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang dami-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, yung Siyempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat, may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang mga kakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. Well said. I like that last statement. Okay. Anyway, well, kung meron tayong CCTV, 1 minute lang daw yun. You want to, gusto nyo ba, members, to see kung ano makita natin? Meron, 1 minute. Sige, panoodin natin. Wala ko yung nanti ka rin. Wala ko yung nanti ka rin. Mapin din eh. Ay, ta. Yung plaka eh. Hindi, baka, RD, yung ating bang copy ng CCTV nyo, much more complete? Yung kompleto, meron ba kayo? Saka may nakitang vehicle, Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas doon sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na in-interview si Miss Romy Eltan, owner of the plate number yun, attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa sa investigation yung to? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na
ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO? Van white ata, parang ganun sir. Mali. Toyota van. Ganun eh, tinitingnan mo yung report. Eh, report ito, Honda nakalagay dito SUV. Sir, Oo. Honda BRB sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda, di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Alam dyan naman, PD, dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit nandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romitan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya during the incident, August 11. Nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So Ngayon, Anong relasyon itong Romitan? Taga saan to? Did you, inimbestigahan nyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Ano? Not related? Yes po. Hindi Mr. siya Chair. taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Chairman. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niyo personally yung Romitan. Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Romitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original pa ba? Original plate Oh, po. now question. Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali. Yun nga check ko sa iyo eh. Sabi mo original. Tapos ngayon sinasabi mo na baka inimbento lang. Ano bang totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang o ginamit lang o ginawa lang o original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy Eltan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya, yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano mo nalaman na hindi original? Kaya nga, paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the LTO? Gumawa po ako ng request No, for ang tinatanong ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod dyan, kung original yun, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yun, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Diba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at saka yung kapitan, kundi mismong plaka. Now, ang tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed fake na plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification na ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh. Hindi ako abogado, hindi rin ako investigador o police, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang ownership nun is si Miss Tan. Di ba, RD? Dapat ang certificate is not all about that this plate is being owned by Miss Tan. But the certificate should be this plate that was used during that incident was a fake plate and walang blatter entry or blatter report, walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate.
Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Andy? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go Sir, ahead. when we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat nakapass sa isang particular vehicle. So yung bibigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day, upon receipt nung verification po sa LTO, ang sabi po, sir, nung owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon. At when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inilagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir, ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time when the crime was committed, sabihin mo kahit 2 hours. No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba? It's a possibility, sir. It is a Okay, now, possibility. ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, no, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there, attached to that vehicle, no, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, RD? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed, that plate being used, siguro kailangan, mas may tayo ng technology no? Na how to, kasi nakunan niya ng plaka kaya nga nasundan di ba? Now, next question is, kung walang capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain misstand is not involved in the crime. Tama, RD, di ba? Kasi wala rin Not because the owner or misstand show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake. O fake, di ba? Tama, RD? I agree, Your Honor, Mr. Chair, sir. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, RD, no? So, Chairman, siguro we have to take note on that ng LTO dapat. Kasi ito, isa kang classic case din, di ba? Nakuna ng plaka. Pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours, nandun pa rin yung plaka. Dinala doon si LTO, ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka. But that is not 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, RD. Chairman, kailangan ma-check natin yung LTO with regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. 1 minute. Dapat siguro, yan, pagtuunan ng pansin niya ng LTO, no? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm niya na fake ba yun o original. Now, Chairman, ako lang, medyo lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, RD, medyo malinaw na medyo, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon para may last minute G2. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi
ako tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Yung operation nila nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita mo pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay wala namang putok, ni marinig. Pero bumalik agad, umatras eh. Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga nag-guide pa eh. Di ba? So, ang bilis. Na in such operation, ito si Chairman ako, alam ni Chairman ako to, mas alam nito eh. In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao doon sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis eh. Pagbaba, wala kang 1 minute eh. Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman. So ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yan? Chairman Paduano, isingit ko lang to doon sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao di ba? Yung lalo na yung dalawang babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, dalawang babae. Sino to? Sila po yan, Mr. Chair. Yan, katulad niyan, sila to. Ito yung mga witnesses na nandoon sa loob na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsehala Lumbang, hindi gusto namin makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung dalawang babae na lumabas eh. Yung complete CCTV nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin. With all due respect to... sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Para hindi lang ako maputol. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Anyways, muna natin yung sa dalawa pa. Akala ko isa lang, isang babae lang, dalawa pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa tinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Kasama saan? Doon sa Kasama po doon sa lugar, Mr. Chair. sa lugar ng insidente. Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis. Before o nung nangyari yung insidente, saka rin umalis. Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa. Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish yun na hindi taga ron? Taga-ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga ron. Now, Yes, what, Mr. Chair. paano nyo binitawan na they are not involved? Base po doon sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Nung tinanong nyo sa interview, ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong Mr. sagot niya? Chair. Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, Nakita po niya si Mr. Lumbang. Hindi, ang tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Mali. Mali ka. Dapat ang next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung Ganito, Corporal. Establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to humabol po ng SK chairman pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila, Yes po. not hindi doon sa Doon Lakyos. sa pinangyarihan. Tinulungan ni Kapitan. Yes po, Mr. Chair. Konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito, konsyala na. Ang asawa niya, Kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. Mr. Chair, Anyway, wala po yun. Mr. Chairman, ako. Hindi. Yes, ma'am. Mr. Chair,
Ganito po yun. Nung insidente pong yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong, dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po ayun, yun nga, humihingi po ng tulong dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Eh ako naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako nag-ano na, ba't nandito? Ba't siya pumunta? Eh nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Webb po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae. Sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila, naimbestigahan. At nakuhanan na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Ayun. Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK election niya. Yes, Mr. O, Chair. nang tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa'yo? Ngayon po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa'yo? Bakit siya humingi ng Hindi ko tulong? rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya anuhin. Siyempre, sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabaril na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ano, ganun po yung ano ko. Kaya Nag-text sila- sa ano po? Saan nag-text? inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Doon po sa CCTV, nakita namin So meron na kayong presumption na sila nag-text doon sa yun mga po yung ano suspect? ko, kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun po. sinabi niyo ba kila investigador Sila Freddy rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung imbestigan na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na Okay. may babae. Okay, Yun. Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, go Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang ano to na medyo malabo talaga. Ako personally, now RD, PD, Chief of Police, at saka investigador. Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay, saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po sir sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Magkatabi po sir. Magkatabi pero Opo. 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi siya binabit. Sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa pinabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. Oh, pakisubmit nga yung pinabit niya. Sigurado ka, CD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD personally, dapat yung babae sa person of interest. Kasi, unang-una, anong business niya now is claiming, during that, she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari.
Tapos he was there. Tapos may kasama siya isa. Eh yung kasama niya isa, ano naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako, alam din ng mga pulis to eh. Yun yung last minute dito eh. Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yon. Tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit? Di ba? Na pagbaba mo, binanatan na kagad. Then, wala kang napaka-precise eh. Di ba? Napaka-precise. Wala kang 1 minute yung operation. Di ba? So, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time. Ako 101% sure ako doon. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi ka ganun ang operation kung walang eksaktong report last minute. Di ba, RD? Pero hindi lang ako sigurado kung sino report last minute. It might be not the lady. It might be somebody else. But kung akong tatanungin, hindi ko pa nakita yung CCTV, pero ang tatanungin, inamin niya naman na yung babae, kausap niya, inamin niya rin na nandun siya, kinumusta rin sa kapitan, eh siya kaagad ang first na, dahil hindi siya taga roon, siya kaagad ang first na in priority sa persons of interest that gives the information that last minute nandun siyang kapitan. Chief ha, sabi mo kanina nandun sa affidavit ha. Yung affidavit na sinasabi mo, yung affidavit ng witness, nandun din yan kay ma'am, no? Kay Konsehal. Kasi, Chief, kasi kung sa affidavit mismo, nung witness nyo, wala yung babae doon, may problema po kayo. Pwede talagang, ano yan? Tawag dito? Witness na, hindi, witness na para iguluhin ng investigation. Oh, it's either sinubuan kayo o anyway, RD. Chairman, yun na muna. Oo, medyo malalim to. So, sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, muna tayo, CCTV tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso. Then we'll go to the next, yung kay Hipolito. Sige, ito, yung CCTV. Yan ba yung babae? Yan ba? Hindi po, Mr. Hindi, okay. Yung nakakulay puti kanina. Ayan, yung nag-ano ng upuan. Ayan, siya. Ay, natamaan natin siya. Ayun, yumuko siya. Alam nila kung nasa. So, I'm pretty sure merong dyan. Ayun, yung mga pumutok na yan. Retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol sa dalawang babae na nandun sa loob? Corporal Mercado? Corporal Ramirez, Mr. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob eh. Yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Nabol niya eh. Pretty sure, nakita niya yung dalawang babae doon. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. Chair. tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas eh. Yung dalawa nanggaling sa loob eh. Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo. Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita. Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun na nga sinasabi ni Chairman Acop eh. Di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair, Yes, Chairman Acop. kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang kinutok nila, lisensyado pa. Yun ang, alam nyo, pulis kayo eh. Dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka.
Di ba? Yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pala ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explainin? Bakit ka may baril? Yung bang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh. Diba? I do not know. Kaya nasasabi ko, ikulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course.